pala si Roy Loques, anak nung may-ari, nung dating may-ari ng E. Loques Cultural Works. Pangalan nung sculpturing works namin, yung E. Loques Sculptural Works, it was established last year 2012. Yung time na gagawin niya yung War Monument. Ngayon hanggang 2024, nakarang taon. So I rather na i-change na ng name kasi hindi na nga siya makapag-sign dun sa business name, sa business contract, yung mga ganyan. Hindi na siya makapag-sign. So ako na nagpatuloy. Ako na nagpatuloy nung business nga na ito, tapos binago ko na rin lahat ng mga detail doon sa maliban doon sa pangalan ng business, E. Loques Cultural Works. Original na nagtayo nito means of living, sabihin natin means of living kasi siya kumbaga pinagkakakisahan din ay si Emerson Loques, yun yung father ko. So way back 50 years ago siguro yun, or more than, sculptor na siya. Siya yung kumbaga contact ng mga store, mga statue dito sa Metro Manila. Nandiyan sa SM North, malapit sa SM North, sa Pag-asa, sa Krame, sa Tayuman, yan ang madalas nilang siya yung kinokontak. So ilan lang ang mga sculptor noon. So si Papa yung pinaka contact ng mga statue made of wood, made of cement. Nung time na yun, 1980s. 1980s yun, hanggang 90s hanggang ngayon. So dito marami siyang contribution regarding arts, mga artwork niya dito sa St. Joseph, yung San Jose, St. Joseph the Worker. Yan, tapos yung sa City Hall naman yung War Monument na tinatawag ko. Ito po yung mga guerrilla nung panahon ng Hapon na nakipaglaban. Ayan po, sa pangunguna po ni Major Feliciano Abansenya, commanding officer. Ayan, ang mga guerrilla po, ayan. Meron po sila dito mga rebulto para maalala naman sila. Ayan. Ito po yan po mga Hapones na gusto sakupin ang San Jose del Monte, Bulacan, pero hindi po nila nagapi dahil sa mga gerilyang magagaling sa pangunguna po ni Major Feliciano Abansenya. Marami pa mga lumang mga na-itayo niya na, pero marami pa siyang malalaking nagawa sa ibang lugar, sa ibang province. Yung pinakamatanda po niya nagawa dito sa city. Ang pinakamatanda niya yun yung sa St. Joseph the Worker, pero mas matanda pa din yung nasa Assumption. Yung Sacred Heart doon, dalawa yun isa doon sa college, isa sa high school. Tapos yung may Mama Mary na 1980s yata rin yan na ginawa niya.
nagpatuloy niya yung gawa niya. So kami mga nandito, isa sa parang nagmana ng kanyang mga kakayahan sa city. Ngayon, ang sad to say na medyo nagkasakit siya nung nakaraang taon, 2024 February. Ang huling gawa niya, itong na to, na natatandaan ko pa, nung time na ginagawa niya yan, umuulag siya kapag nagkasakit. Hanggang ngayon, hindi na siya nakakagawa. So kami na po ang nagpatuloy ng kanyang gawa. Mula nung time na yon, sinubok na namin, kinaya na namin na gawin yung mga kumuha, tumanggap na mga ganitong mga cartoons. Ilan sa mga nagawa niya nung time na yon, yung mga bust statue dito kay Sarmiento, sa pamilyang Sarmiento. At pamilyang San Pedro din, meron din siyang mga bus statue na ginawa. Usually mga galing sa mga dinadala sa iba't ibang mga lugar yan. Meron kaming na madalas sa Tanay Rizal, and then mga politikong o mga prominent personalities din, meron kaming mga client na nagpapagawa. So karamihan din mga pare, mga sasama. Ito dito sa Batangas. Tapos yung mga client namin na madalas nagpapagawa sa Ilocos Norte. Meron din kami isiniship sa Mindanao, kaya lang medyo insanan lang yan kasi ang inaan ng client, baka ma-compromise yung statue kasi medyo mahaba yung biyahe. Nagsimula ko 1997 pa. Nag-helper ako dun sa yung tatay ng kumpare ko. Ito nga yung pwesto nila na to. Yan talaga yung mahusay na sculptor.